Tayo na dadapon sa pinakamahalagang bahagi nating panambahan, ang pakinig sa banal na salita ng ating mahal na Panginoong Hesus ng Kaligtasan. At ito'y dadalhin sa ating beloved preacher, John Ali. Praise the Lord. May request everybody to please stand sa pagrespeto sa salita ng Diyos. Amen. God bless po sa ating beloved preacher, Kuya Albilia. Tayo pong lahat magkaisang manalangin minamahal. Praise God, hallelujah. O po dakila at mawagpala ng Ama, Diyos na mapanin sa lahat, amang banal, magandang hapon po sa malapay noon. Sa hapong ito, Diyos, sa dalangin na aming minamahal at kinagalang na Pastor Willister Almeida, narito kami napapaabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagdualhati, pagdadakila, pagparangal, pagsamba, ay tanging sa iyong maparimpalan lamang malaping Jesus. Sa hapong ito, Diyos, kami humingi ng kapatawaran sa tayong pagkukulang, pagkakamali, kung saan mo kami nasumpungan, di kinalugdan, patawarin mo kami, parapatin mong batis sa amin, sa pagkinig ng iyong salita. Bigyan mo kayong bersikulong pag-aralan, sa ganang akin wala po akong magagawa, sa iyo ko umaasa ng karunungang kalamang espiritual. Pagpalain mo ang bawat isa, lahat ng tabakinig, hallelujah. Bigyan mo kami ng lakas, Ama. Marapatin mo kami sa ipagsalusalo sa banal na punan, Mabaya. Gawin mo kaming sakdalo, Diyos, sa iyong harapan, bagamat di man sapat. Tulungan mo kami, O Diyos, hallelujah. Sa iyong mga paningin pangalan, Panginoon Jesus, ito ang aming samot dalangin. Sawayin mong balakid hadlang sa iyong pag-aaral mo salita. And then Jesus out, depart from us in Jesus' name. Amen, amen, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagdualhati, pagdakila, pagparangal, pagsamba ay tanging sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus po lamang. Dubling paggalang sa ating minamahal at tinagalang na Pastor Willister Almeida, 10 ng kanyang beloved children, at sa pag-alaala sa ginintuang aral ng ating beloved stand Pastor Lindsay Almeida, at maligayang kaarawan rin po sa ating beloved late Mama Lindsay Almeida, sa lahat ng ating beloved workers, beloved preachers, sa inyo mga minamahal, mga kapatid, baguhan datihan, sa ating live webcast viewers, at sa ating mga bisita, sa ating beloved preachers, webcast technical staff, controllers, at sa ating instrumentalists, magandang hapon sa inyo lahat. Minamahal ang ating pag-aaralan ngayon. Ang ating oras para ay alas 2:25. Baka magtaka kayo, lalampas tayo minamahal. At ating pamagat ngayon ay God's seal on His believers. God's seal on His believers, selyo ng Diyos sa kanyang mananampalataya. Amen? Pag sinabing sealed, the word sealed in Greek word is to stamp. Amen? That is a private mark. Like, for instance, the government, national government, meron po tayong seal from different agencies, private companies. Amen? And sealed, the purpose is sealed is security. Amen? To protect us and preserve us from in all manners of sin. That is spiritual sealed. Amen? In human, pag man-made sealed, there is a possibility that it can be tampered. Pwede po itong pekein, kopyahin. Amen? Pero pag sinasabing God sealed, it will never tampered. Hindi po ito pwedeng gayahin. Amen? That is because speaking of about Holy Spirit. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, pag sinasabing sealed, that is a symbol of peace. Bawat agency, bawat company, bawat bansa may sariling batas, may sariling selyo. At yan po ay tanda ng kapayapaan. Amen? Ating pag-aralan sa aklat ng Mateo, Kabanata 22, talatang 2 hanggang 6.
In the book of Matthew, chapter 22, verse 2 to 6. The kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son, and sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding, and they would not come. Again, he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner, my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready. Come unto the marriage. But they made light of it, and went their ways, one to his farm, another to his merchandise. And the remnant took his servants, and entreated them spitefully, and slew them. Amen. God bless you, mga kapatid. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo at ang kabanata ay 22 at ang talata ay 2 hanggang 6. Amen. Tulad ng kaharian ng langit ang isang hari na naghanda ng piging ng kasalan ng kanyang anak na lalaki at sinugo ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa piging ng kasalan at sila'y ayaw magsidalo. Muling nagsugo siya sa ibang mga alipin na sinasabi, Sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito, inihanda ko na ang aking piging. Pinatay ko ang aking mga baka at ang mga hayop na matataba. At ang lahat ng mga bagay na nahahanda na magsiparito kayo sa piging ng kasalan. Datapwat hindi nila pinansin at sila'y nagsiayon sa kanilang lakad at siya sa kanyang sariling bukid, at siya'y sa kanyang mga kalakal. Amen. At hinawakan ng mga iba ang kanyang mga alipin, at sila'y dinuwahagi at pinagpapatay. Amen. God bless you, mahal na kapatid. Purihin ang malapay ng Yesus sa pagkabasa sa kanyang banal salita. Mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, isang talinghaga ng ating malapay noon, na ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang kasalan. Amen? Sabi sa 3 verse 3, sinugo niya ang kanyang mga alipin upang imbitahan ang mga inanyayahan sa kasal. Ngunit sila'y nabigo sapagkat ang mga inanyayahan ay tumanggi. Amen? At sa pangalawang pagkakataon, kinausap muli niya ang kanyang mga alipin. Humayo kayo, anyayahan ninyo ang mga inanyayahan sapagkat nakahanda na ang mga pagkain. Sabihin ninyo sa inayahan, narito, inihanda ko ang aking piging, pinatay ko ang aking mga baka at mga hayop na matataba at ang lahat ng mga bagay na handa na, magsiparito kayo sa piging ng kasalan. Amen? Ang first invitation po dito, it is talking about salvation. Ito po ay tumutukoy sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang inibitahan ng ating mahal na Panginoon Kristo, yung kanyang bayan na bayang Israel. Siya'y pumarito sapagkat nakita niya ang paghihinagpis ng Israel at sila'y nawalay sa totoong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya inutusan niya ang kanyang mga ngaral, puntahan niyo sila, sabihin niyo dumalos sa kasalan, sapagkat sila'y aking inaanyayahan. Ngunit, ang mga inaanyayahan, ang kanyang bayan na hinirang ay tumanggi. Ngunit hininawalan ng pag-asa ang mahal na Panginoon. Sa pangalawang pagkakataon, muli inutusan ang kanyang mga alipin. Ngunit sabi ng Panginoon, sabihin niyo sa kanila, pinatay ko na ang aking matatabang mga hayop. Ibig sabihin, mga kapatid ko, pinapaalam sa kanila ng mahal na Panginoon na kung sila'y susunod at paunlakan ang imbitasyon ng mahal na Panginoon, nakahanda ang pagpapala ng Diyos para sa kanila. Amen? Nandiyan yung pag-iingat ng kanilang buhay. Nandiyan yung mahabang buhay
Nandiyan yung pagpapalang espiritual, pagpapalang pisikal, at pinansyal. Amen? Sapagkat sila'y tunay na hirang ng Diyos. At kayo, ako, na nagpapaliwanag at nakikinig ngayon, hindi po tayo bayan ng Diyos. Amen? Pero mga minamahal, ang sabi dito sa 5, datapwat hindi nila pinansin at sila'y nagsiyaon sa kanilang mga lakad. Ang iba sa kanilang bukirin at ang iba sa kanilang mga kalakal. Amen? Tingnan ninyo ang buhay, ang bayan ng Israel. Sila'y mangmang pa rin. Naghihintay pa rin sila ng Misaya. Kung maalala yung digmaan, sila'y nagpupuri sa Diyos. Pero aanhin mo yung pagpupuri kung wala ka naman sa kabanalan. Amen? Hindi mo naman kinikilala ang malapangin ng Isus. Dahil nireject nila ang katuruan ng Panginoon. Sobrang base verse po sila, mga minamahal. Ang kanilang Diyos ay Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Yun lang ang kanilang kilala. Kung Jesus wala na. Kaya sabi dito sa 6, at hinawakan ng mga iba ang kanyang mga alipin, at sila'y dinuhagi at pinagpapatay. Amen? Nung makapagligtas ang Panginoon, at magkaroon siya ng alipin ng mga apostoles, at mga unang believers na sumusunod sa malapay ng Jesucristo, pinagpapatay ng mga Hudyo, mga kapatid. Amen? Pinagpapatay nila. Ayaw nila ng katuruan ni Kristo, may namahal. Kaya, sabi ng ating malapanginoon, sa aklat ng Isayas 11, kabanatang 11 hanggang 12, sa pangalawang pagkakataon, muli, ilalatag ko ang aking kamay at hahanapin ko ang mga ligaw na Israel, mula sa bayan ng Israel. Basahin natin, kapatid. In the book of Isaiah, chapter 11, verse 11 to 12, and shall come to pass in that day that the Lord shall set his hand again the second time to recover the remnant of his people, which shall be left from Assyria and from Egypt, and from Pathros, and from Cush, and from Elam, and from Shinar, and from Hamath, and from the islands of the sea. And he shall set up an ensign for the nations, and shall assemble the outcast of Israel, and gather together the dispersed of Judah from the four corners of the earth. Amen. God bless you, mga kapatid. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Isaiah at ang kabanata ay 11 at ang talata ay 11 hanggang 12. At mangyayari sa araw na yaon na ilalapag ng Panginoon ulit ang kanyang kamay sa ikalawa upang mabawi ang nalabi sa kanyang bayan na malalabi mula sa Assyria, mula sa Ehipto, mula sa Pathros, at mula sa Kus, at mula sa Elam, at mula sa Sinar, at mula sa Amat, at mula sa mga pulo ng dagat. At siya'y maglalagay ng pinakawatawat sa mga bansa at titipunin niya ang mga tapon ng Israel at pipisanin ang mga mangalat ng Huda mula sa 4 na sulok ng lupa. Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Kaya muling, nangusap ang malapanginoon. Ang katotohanan, mahal pa rin niya ang kanyang bayan. Amen? Kaya sa mga lawang pagkakataon, sabi niya, ilalapag ko muli ang aking kamay upang mabawi ang nalabi sa kanyang bayan mula sa Assyria. Ito po yung mga tao, siguro na may takot pa sa malapanginoon. Nais ng malapanginoon na sila ay makapanumbalik sapagkat pag-aari nga niya ang tao. Amen? Hindi pag-aari ni Satanas. Kaya mga minamahal, sabi dito, mula sa Assyria, mula sa Ehipto, mula sa Pathros, mula sa Sus, mula sa Elam, mula sa Sinar, at mula sa Amat, at mula sa mga pulo ng dagat. Pag sinabing pulo ng dagat, that is composed of many islands, plural, amen? If you try to look the description of the nation, Philippines, we are composed of 7,100 islands. Amen? Naging tayo man ang bansa natin ay kalakip
sa mga hinahanap ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi niya sa 12, dito ako magtatayo sa isang bansa na pinakawatawat. Ibig sabihin, mayroong sisibol na propeta na siyang mangaral ng kanyang banal na salita. At ngayon, nakita natin sa ating bansa. Hallelujah. Walang pangalinlangan. Totoo ang Diyos na ating nakilala. Hallelujah. Ang ating mahal na pastor, tayo namulat, hindi tayo marunong dati. Wala tayong kaalam-alam dati, mga inamahal. Pero ngayon, tayo'y tinawag ng mahal na Panginoon. Ating basahin patuloy natin sa Mateo 22, 8 hanggang 14. Sa Mateo pa rin, 22, 8 hanggang 14. In the book of Matthew, chapter 22, verse 8 to 14. Then said he to his servants, the wedding is ready, but they which were bidden were not worthy. Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage. So those servants went out into the highways, and gathered together all as many as they found, both bad and good. And the wedding was furnished with guests. And when the king came in to see the guest, he saw there a man which had not on a wedding garment. And he said unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless. Then said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth, for many are called, but few are chosen. Amen. God bless you, mga kapatid. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo at ang kabanata ay 22 at ang talata ay 8 hanggang 14. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanyang mga alipin na hahanda ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Magsiparoon nga kayo sa mga likuang lansangan at anyayahan ninyo sa piging ng kasalan ang lahat ninyong mga sumpungan. At magsilabas ang mga alipin yaon sa mga lansangan at kanilang tinipon ang lahat nilang nangasumpungan, masasama at mabuti, at napuno ng mga panauhin ang kasalan. Datapwat pagpasok ng hari upang tignan ang mga panauhin, ay dooy nakita niya ang isang tao na hindi nararamtam ng damit kasalan. At sinabi niya sa kanya, Kaibigan, ano't pumasok ka rito na walang damit kasalan? At siya'y naumit. Nang magkagayoy, sinabi ng hari sa mga naglilingkod, Gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Ito po, mga minamahal, sa pangalawang pagkakataon, siya po'y nag-imbita uli. Pero ang kanyang layunin ay hindi na sa kanyang bayang pinili. Amen? Ang sabi sa 8, nang magkagayoy, sinabi niya sa kanya, mga alipin na handa ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Amen? Yung unang inanyayahan niya ay hindi po karapat-dapat. Kaya sabi niya sa 9, magsiparoon nga kayo sa mga likuang lansangan at anyayahan ninyo sa piging ng kasalan ang lahat ninyong mga susumpungan. At nagsilabas ang mga aliping yaon sa mga lansangan at kanilang tinipon ang lahat nilang nangasumpungan, masasama at mabubuti at napuno ng mga panauhin ang kasalan. Amen? Hindi na niya hinanap ang bayang Israel, kundi patuloy niyang inutusan ang kanyang mga alipin para sa mga taong nasa mga likong lansangan. Ibig sabihin, hindi ka bahagi sa kaligtasan na pangako sana ng mahal na Panginoon. Pero dahil nagbago ang kanyang isip, dahil walang habag, walang
hindi pinaunlakan o hindi nagpapahalaga sa kaligtasan ang bayan na kanyang hinirang. Sabi niya, tawagin ninyo ang mga may masasama o mabuti. At ayun nga, pinaunlakan nila ang imbitasyon ng mga alipin at napuno ang piging ng kasalan. Amen? Tayo na po ngayon, mga kapatid. Amen? Mabait ba tayo, may namahal? Masasama tayo, mga may namahal. Amen? Masamang tao po tayo dati, mga kapatid. Hindi natin alam ang ating buhay kung saan tutungo, mga minamahal. Ang iba na hindi nakasumpong sa katotohanan, nandun na nauna sa atin sa kapahamakan. Pero tayo na nasumpungan sa likong lansangan at nagpaunlak sa imbitasyon ng Malapanginoon, narito ngayon, nagpapasalamat, lumuluwa sa kagalakan, umaawit sa Malapanginoon, nagkakatipon, marunong na mag-ayuno, marunong na magpuri, marunong ka na magpasalamat sa Malapanginoon. Pero mayroong isang delikado, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, datapwat sa 11, pagpasok ng hari upang tingnan ang panauhin, ay dooy nakita niya ang isang tao na hindi nararamtan ng damit, kasalan. Unawain natin ang bersikulong ito, mga naman. Amen? Tayo ba'y narito ng buong puso, kaluluwa, para sambahin ang ating Malapanginoon? Pwede nating tanungin ang ating mga sarili, mga kapatid. Tapat ba tayong naglingkod sa Malapanginoon? O pagdating sa labas, ganun din ang ating buhay dati? Kaya isang panganib sa isang mananampalataya, kung masusumpungan ka ng Panginoon na hindi ka nakadamit kasalan, ibig sabihin, wala sa iyo ang banal na Espiritu ng ating Malapanginoon na siyang selyo ng Diyos, mga minamahal. Kilala ng Diyos ang kanyang pag-aari. Kahit saan ka magtago, kapatid, kilala ka ng Malapanginoon. Amen? Kaya napakahalaga, bawat pananambahan ay lagi mong dama ang banal na presensya ng Malapanginoon. Anong sabi ng ating Malapanginoon? Sa 13, nang magkagayon, sinabi ng hari, naglingkod sa kanyang mga lingkod, gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon siya sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin. Ito po'y babala para sa atin. Amen? Hindi tayo pwedeng maging duplikara. Pagdating sa labas, wala na tayo sa Malapanginoon. Pagdating sa loob, nandito tayo umaawit, sumasamba, binabanggit ng ating mga labi na mahal natin ang Diyos. Pero hanggang dulo lang ang ating mga labi. Dahil matapos na lang ang gawain, hindi mo pa rin nadama ang banal na presensya ng Malapanginoon. Baka sabihin ng Panginoon pagdating ng rapture, sorry anak, hindi kita kilala. Hindi nga anak eh. Pwede ka sabihin kaibigan, kaibigan sabi niya. Kasi hindi ka imbitado. Amen? Yung sinasabing kasalan, that is a marriage supper of the Lamb in heaven. Rapture po yan. Meron pong tinatawag na marriage supper of the Lamb. Pagdating ng rapture, mga minamahal ko, ang participant ng Malapanginoon sa kasalan yaong na rapture, buhay man o patay na mananampalataya. At tatanggapin natin ang reward mula sa Malapanginoon at pagbabaan ng Malapanginoon, magiging sundalo ka ni Kristo. Isa ka sa likod sa mga sundalo ni Kristo bababa dito sa lupa upang babaka kay Satanas. Amen? Very exciting, di ba? Amen? Everybody shout, praise the Lord! Pero kung hindi ka madala sa rapture dahil wala kang selyo, hindi ka nakadamit kasalan, sabihin ng Panginoon, gapusin siya at itapon doon sa dagat-dagatang apoy. Amen? Ang Malapanginoon may sabi niyan, minamahal. Kaya sabi ng Roma 8:9, madaling matukoy ng Malapanginoon ang bawat isa sa atin. Amen? Dahil ang mga tunay na naimbitahan at dumalo, tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Malapanginoon Kristo, nagkaroon ng Espiritu ng Diyos. Yun ang ating identity as a believers of Christ. Amen? Kaya hindi tayo makaiwas
sa mata ng ating mahal na Panginoon. Basahin natin Roma 8:9. In the book of Romans, chapter 8, verse 9. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma at ang kabanata ay 8 at ang talata ay 9. Datapwat kayo'y wala sa laman kundi nasa Espiritu, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Datapwat kung sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Amen. God bless you, mga kapatid. Purihin ang mahal na Panginoon sa pagkabasa sa kanyang salita. Napakalinaw, mga inamahal. Kaya tumitira ang Espiritu ng mahal na Panginoon sa atin dahil hindi na tayo nabubuhay sa laman. Amen? Wala na tayong bisyo. Sabi ng Panginoon, nakahanda ang aking mga hayop na kinatay para sa atin, mga inamahal. Nandito ang pagpapala ng Diyos. Kaya nga sabi nga, sealed is, the right definition of sealed is security. Protection to preserve us in all manners of sin. Amen? Through His sealed, the Holy Spirit. Kapag nasa iyo ang banal na Espiritu ng mahal na Panginoon, hindi ka niya uudyukan gagawa ng masama. Amen? Uudyukan ka niya kung paano gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Kung paano ka maglingkod na may kainitan sa mahal na Panginoon. Kung paano ka magtapat sa Diyos, may namahal. Actually, yung pagtatapat, hindi po yan inakala natin na tinutulungan natin ang iglesia. No. Kung yan ang iniisip natin, mali po tayo, may naman. Kung nagtapat ka sa iyong paglilingkod, ang tinutulungan mo ay iyong sarili. Amen? Ang sarili mo. Dahil kung hindi ka magtapat, bubulusok ka doon sa apoy sa impyerno. Amen? Yun po ang katotohanan, mga inamahal. Ang pagtatapat ay hindi para isipin natin na nakatulong tayo ng malaki sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Kundi, tinutulungan mo ang sarili mo, maging ang buong sambayanan mo, maging ang mga relatives mo. Dahil the benefits of giving is not intended for you, kundi para sa buong sambahayan mo, mga mahal mo sa buhay. Amen? Yun po ang totoo, mga kapatid. Kaya dapat nating maunawaan, mga inamahal. Kaya mga minamahal, ang taong may Espiritu ng Diyos, sabi ng mahal na Panginoon, nung matanggap natin ang bautismo, pinaunlakan natin, pinakinggan natin ang ebanghelyo ng kaligtasan. Binautismuhan tayo sa banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon Jesus Kristo. At sabi ng Acts 1:8, may pabunos pa siyang pinahabol. Matanggap natin ang banal na Espiritu Santo, kalakip yung kapangyarihan. Amen? Power, mga inamahal. Ibig sabihin, sa panahon ng trahedya, hindi tatalab sa iyo, kapatid. Sa panahon ng salot pandemic, hindi pa makapenetrate sa iyo, minamahal. Bakit? Dahil nasa iyo ang kapangyarihan, ang banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Totoo yan, mga inamahal. Pangako ng mahal na Panginoon yan. Tingnan ninyo ang ating paligid kayon. Di ba naawa tayo sa mga taong wala sa totoong paglilingkod? Nagpilahan doon sa ICU. Kunting lagnat lang, sipon lang. Natataranta na takbo na sa ospital dahil sabi nila ang COVID ay incurable. Eh kung incurable yun, bakit ka pupila doon sa ospital? Eh hindi ka naman gagaling doon. Amen? Bakit tayo pupunta doon? Dahil wala nga sila sa katotohanan. Amen? Kaya mapalad tayo, mga minamahal. Dahil tayo, magpuri ka lang, magtumis, magbasa ng banal na kasulatan, awitan mo mala Panginoon, gagaling ka na. Amen? Wala kang pangamba. Dahil sa banal na Espiritu na bilang selyo ng tunay na mananampalataya ng Diyos. Sabi ng Lucas 19, I will give you power to apakan daw ang alakdan at ahas. Yun lang? Malaking pagpapala yun. Kaninong benepisyo yun? Sa atin yun. Wala sa Israel yun. Amen? Nasa atin yun, mga minamahal.
Kaya ang sabi ng Malapanginoon sa Revelation, nung inutusan niya anghel na patayin, padalhan ng salot ang lupa. Bago lumaganap ang salot, sabi ng Malapanginoon, huwag ninyong ipahamak ang mga sariwang pananim, kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos. Pag sinabing mga taong walang tatak ng Diyos, excluded tayo doon. Wala tayo doon. Amen? Dahil nasa kamay ka ng Panginoon at sa Kanya galing yun. Pinadala mula sa anghel, mga minamahal. Basahin natin Revelation chapter 9 verse 1 up to 4. In the book of Revelation, chapter 9, verse 1 to 4. And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth. And to him was given the key of the bottomless pit. And he opened the bottomless pit. And there arose a smoke out of the pit, as the smoke of a great furnace. And the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit. And there came out of the smoke locusts upon the earth, and unto them was given power, as the scorpions of the earth have power. And it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree, but only those men which have not the seal of God in their foreheads. Amen. Dito po sa aklat ng mga taga-Apokalipsis at ang kabanata ay, Amen. At ang kabanata ay 9 at ang talata ay 1 hanggang 4. At humihip ang ikalimang anghel at nakita ko ang isang bituin na nahulog sa lupa mula sa langit at kanyang ibinigay ang susi ng hukay ng kalaliman at binuksan niya ang balon ng kalaliman at napailang lang ang usok mula sa hukay na gaya ng usok ng isang malaking lutoang bakal, at nagdilim ang araw at ang himpapawid dahil sa usok ng hukay, at nangagsilabas sa usok ang mga balang sa lupa at binigyan sila ng kapangyarihan na gaya ng mga alakdan sa lupa na may kapangyarihan. At sinabi sa kanila na huwag ipahamak ang damo sa lupa, ni ang anumang bagay na sariwa, ni ang anumang punong kahoy, kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Napakalinaw, mga minamahal. Pinadalhan ng salot ang lupa, pero sabi ng Panginoon sa anghel, huwag mong ipahamak ang mga sariwang pananim, kundi yaong lamang mga taong walang tatak ng Diyos. Amen? Sa verse 4. Kaya sabi ko nga kanina, pansinin ninyo ang ating paligid. Di ba parang nasa Great Tribulation tayo? The second half of greatest tribulation. Kasi ang greatest tribulation is equivalent 7 years. And 42 months, it's half years. Half year of 7 years. Ito yung Great Tribulation. Pero hindi tayo naliligalig. Hindi tayo nagugulmihanan. Dahil ang Panginoon ay kasama pa rin natin, mga minamahal. Sabi ng ating mahal na Panginoon, kung meron kang selyo, kapatid, hindi ka mapapahamak. Amen? Kaya, isa lang ang katuturan nito, mga minamahal. Kapag nais ng Diyos na hindi ipahamak ang kanyang mga anak na may tatak ng Diyos, huwag po tayong maging pabaya. Amen? Yun po ang response natin sa mahal na Panginoon. Dahil hindi tayo pwedeng magkumpiyansa. Dahil tuso ang kaaway. Ang diablo ay nanginginig na sa takot, kapatid. Bakit? Dahil konting panahon na lang ang meron siya. Kung papasok tayo sa greatest tribulation, maliit na lang ang kanyang panahon. Kaya ginagawa niya ngayon, pupuksa at pupuksa siya upang marami siyang maisama doon sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Hindi po tayo ang matakot dahil may Diyos tayong protekta sa atin. Amen?
Si Satanas po ang nanginginig sa takot ngayon at hindi tayo mga minamahal. Dahil kunti na lang ang kanyang panahon. Kaya mga minamahal, hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. The Holy Spirit is referred to us as the deposit seal earnest in the hearts of believers. Ibig sabihin, word earnest in Greek word is purchase. Binayaran tayo ng mahal na Panginoon ng malaking halaga. Very impressive amount doon sa krus ng Kalbaryo. At hindi natin kayang suklian yan kahit kailan. Amen? Kundi sa maliit na maikontribute natin, umawit ka, magpuri ka, magbigay ka, dumalo ka. Kahit papaano, matutuwa ang mahal na Panginoon. Amen? Masaya ang mahal na Panginoon. Pero kung pag-isipan mo, hindi pa sapat yun. Pero napakababaw ng kaligayahan ng mahal na Panginoon para sa kanyang mga anak. Amen? Kaya mga kapatid, sabi dito, ang meaning of gift of the Holy Spirit is down payment on our heavenly inheritance. Ibig sabihin, inutang tayo ng mahal na Panginoon. Installment yung kaligtasan natin. And first deposit, yung pagwasak niya sa wall of partition between man and God. Kung yung kasalanan sa pamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Nung mangyari yun, mga minamahal, nung mawasak niya ang pader, mayroon na tayong komunikasyon sa mahal na Panginoon. Malaya nating hanapin ang mahal na Panginoon kung nasaan ang totoong gawain ng ating mahal na Panginoon. First payment niya yun by shedding, using His body and shedding His blood on the cross of Calvary. Yun ang first payment. Second payments, mga inamahal. Basahin natin ng Ephesians chapter 1, verse 13 up to 14. In the book of Ephesians, chapter 1, verse 13 to 14, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of His glory. Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Dito po sa aklat ng mga taga-Epeso at ang kabanata ay 1 at ang talata ay 13 hanggang 14. Amen. Na sa kanya'y kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya ay kayo'y tinataka ng Espiritu Santo na ipinangako, na siyang patutuo ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Amen. Everybody shout, praise the Lord! God bless you, mga kapatid. Purihin ka, malapay ng Jesus sa pagbabasa sa iyong banal na salita. Na sa Kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng kaligtasan, na sa Kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Acts 2:38, matapos tayong bautismuhan, Acts 1:8, ibinigay ang pangako ng Panginoon, ang tatak ng mga mananampalataya, banal na Espiritu Santo. Ito yung sinasabi ni mahal. At ito yung sinasabing second payments. Nung matanggap natin ang bautismo, kailangan nating magpatuloy dumalo. Amen? Dumalo ka ng dumalo hanggang sa maramdaman mo, lagi kang naposposos ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Ibinigay na pala sa iyo ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Tinatakan ka na pala ng ating mahal na Panginoon. Sa anong purpose ng mahal na Panginoon? Sabi ng mga inamahal ko, to assure that our inheritance as a children of God will be delivered.
naniguro ang mahal na Panginoon. Dahil sa unang pagkakataon, sa unang bayad, ang tao ay lumihis pa rin. Kaya naglipa na ang iba't ibang titulo ng relihiyon sa mundo, mga kapatid. Amen? At nagsasabi, sila ang nasa katotohanan. Pero ang patunay na ikaw ay nasa katotohanan, kung wala ka ng bisyo, wala ka ng karamdaman, bagong nilalang ka na, ibig sabihin, kasama mo ang Diyos, nasa iyo ang Espiritu ng mahal na Panginoon, tinutugon ang dalangin mo ng ating mahal na Panginoon. Sign po yan, mga minamahal. Tanda po yan na tayo'y nasa katotohanan. Amen? Yun po ang second payments. Upang masiguro ng Panginoon na mamanahin mo ang langit, tinatakan ka ng Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya kahit gaano kahaba ang gawain, kung madama mo ang presensya ng mahal na Panginoon, lalambot at lalambot ka, naman. Kulang ang buong araw upang pasalamatan ng Diyos. Dahil sa kagalakan ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kulang ang buong araw, mga minamahal. Kahit wala kang kain, ramdam mo ang pagod, kapatid. Maramdaman mo ang presensya ng Diyos. Galak na galak ka. Parang ayaw mo nang matapos yun naman. Ito po yung sinasabi na we are in little heaven. This location is called a little heaven dahil inaaliw ka na ng presensya ng mahal na Panginoon. Minsan, pag nabibigatan ka na, punong-puno ka ng Espiritu ng Diyos, parang ayaw mo nang tumira sa lupa. Gusto mo na pumunta sa Panginoon. Dahil nakakapagod ang lupa. Puno na ang hinagpis, paghihirap, karamdaman, problema, salot, may naman. Pero tayo, kapatid, pinalakas tayo ng mahal na Panginoon. Kaya may babala ang Diyos. Suling talata natin, Ephesians chapter 4, verse 30. Maghanda na rin natin mga awit. In the book of Ephesians chapter 4 verse 30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Amen. Dito po sa aklat ng mga taga-Epeso at ang kabanata ay 4 at ang talata ay 30. At huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya'y kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Amen. Amen. God bless you po, mahal na kapatid. Anong sabi may mahal sa Ephesians 4:30? Ito po'y pangungusap ng mahal na Panginoon sa atin. Amen. Tayo po'y pinapalakas ng mahal na Panginoon. Kung nais nating maligtas, sabi ng Panginoon, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Amen? Ito po yung pasahe natin papuntang langit. Amen? Passport natin. Kaya habang awitan natin ang mahal na Panginoon, malaya tayong kumausap sa mahal na Panginoon. Kung may mga pagkukulang man tayo, pwede natin kausapin ang mahal na Panginoon na may pagpakumbaba. Buhay ang Diyos! Hallelujah! Hindi tayo pababayaan ng mahal na Panginoon. Mahal tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga lagi niya tayong inaaliw sa magitan ng kanyang banal na presensya. Dahil mahal na mahal tayo ng mahal na Panginoon. Kausapin natin ang mahal na Panginoon. Pag ating awitan ng mahal na Panginoon. Come, Holy Spirit, follows me now. I need your anointing, Come with fire. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more.
Spirit, follow me now. I Need your anointing, on your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you, Lord. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place. Now I can see you face to face. Yes, Lord. I worship you, Spirit and truth. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing. Give me I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, Spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, to love me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, Spirit and in truth. I worship you, Spirit and in truth. I worship you, Spirit and in truth. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Maris. Mga minamahal na makabuti natin, pinakamamahal na Maris. Sa tuwing tayo mananambahan, pinapadama palagi ang presensya ng ating pinakamamahal na Maris. Tandaan niyo mga minamahal, kung wala kang Espiritu ng Diyos, hindi ka sa Kanya. Palagi natin ang sabihin na madama ang presensya ng ating pinakamamahal na Maris. Hallelujah! Bago tayo tumako, mga minamahal sa ating huling hapunan, ang sabi na ating mahal na Maris, napakabuti na ating mahal na Maris. Inihain niya ang kanyang buhay, mahal na mahal na kanyang katawan, upang tayo magkaroon ng kaligtasan, mahal na mahal. Dahil sa presensya ng Diyos sa kanyang Espiritu, nagkaroon tayo ng kalakasan. Doon pinagaling ang ating mga karamdaman, mga minamahal. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Hindi tayo pinabayaan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, dito sa aklat ng sa unang Korinto, mga minamahal, ang kamatay 11, ang talata 25, mga manisayos, mga minamahal. Sabi pa nga rin, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro na inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom ng saro sa Panginoon at di nararapat ay magkakasala sa katawan sa dugo ng Panginoon. Datapuan siya sa atin ng tao ang kanyang sarili
at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at masasakitin at hindi kakaunti ang nangamatutulog, mga minamahal. Bago tayo tumix, mga minamahal, sa ating huling hapunan, mga minamahal. Sa ating huling sabi, siyasatin nating mga sarili, mga minamahal. Kung mayroon pa tayong puot sa ating mga puso, at ihingi sa ating pinakamamahal na Panginoon na palitan niya ng mga minamahal ng pusong mahinahon, mga minamahal, pusong mapag-ibig, mga minamahal. Dahil Diyos na ating tinatawagan ay buhay, mga minamahal. Magsisimulan muna tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Habang inaawitan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, siyasatin natin ating mga sarili kung saan tayo nagkulang, nagkakamali, mga minamahal. Hallelujah! Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya ka, kapatawaran sa'yo ay nakapikot, o aking Jesus. Jesus, ang puso ko Siyasatin natin ating mga sarili. Saan tayo nagkulang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus? Kung mayroon tayong kagalit, mga minamahal, hindi natin lawan. Bago tayo kumain ng tinapay ng buhay sa harap ng pagkalma. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya ka, kapatawaran sa'yo ay nakapagod, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon, ang iyong hapag ako'y kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ako'y haguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya ka, kapatawaran sa'yo ay nakapagod, o aking Jesus. Hallelujah! Purihin ka, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa mga kataong ito. Alam mo nung palagi naming maalaala ang iyong pagkatubog sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa aming kaligtasan ibinigay mo, mahal na Panginoon. Mga minamahal, bago tayo dumako sa ating pagtignan hapunan, mga minamahal, magsisimula tayo inatawad sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Opo, nakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, patawarin mo ang bawat isa sa amin sa kami nagkulang, nagkakamali.
Linisin mo kami mga puso, mga laban ni Jesus, maging kayaya sa iyong trono at biyaya sa kalangitan. Sa huling pagpag-take namin ang huling ng hapunan, mga laban ni Jesus, aming huling sabi. Dalisayin mo kami mga puso, mga laban ni Jesus, maging karapat-dapat sa iyo, mga laban ni Jesus. Ito'y aming sabot na langit. Sa unang panalangin namin, beloved Pastor Willis Almeida, in the mighty name of Jesus. Mga minamahal, hawakan natin ang tinapay. Sabi pa dito sa aklat ng unang Korinto, kabanatay 11 at talatay 23, mga minamahal. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus ng magabing siya ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya nagpapasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ito sa pag-alaala sa akin. Kainin natin ang mga tinapay, mga minamahal. Hallelujah! Ang nang matapos, mga minamahal, sabi pa dito sa 25, at gayon din naman, hinawakan niya ang pagkatapos makahapon at sinabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito sa pagtuwing kayo'y nagsisiinom sa pag-alala sa akin. Inumin natin, mga minamahal. Minamahal sa oras na ang Diyos na sa ating kalagitnaan. Kung ano man ating magkaramdaman, mga problema sa oras na ito, itong pagkakataon, mga minamahal, na ating hingi sa ating mahal na Panginoon. Dahil sa oras na ito, dinalisay ng mahal na Panginoon ang ating mga puso. Ating naramdaman kanya manal na presensya. Hindi siya magkatubili, mga minamahal, upang pakinggan ang ating mga daing dahil ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Mga minamahal, sa oras na ito, ang inyong kaliwang kamay, mga minamahal, tayo muna ay manalangin, mga minamahal. Opo, nakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa ngayong mga Jesus. Sa unang panalangin namin, beloved Pastor Willis Almeida, andito yung mga anak, mga labanis na ni Claude. Humihingi sa iyo ng kahabagan, anumang kanilang mga pangangailangan, karamdaman, mga problema sa oras na ito, mga labanis Jesus. Ikaw magpawi, ikaw magpagaling, mga labanis Jesus. At bago ang lahat, linisin mo ang aming mga puso, patawarin mo kami, mga labanis Jesus. Ito'y aming samot na langin sa matamis, makaroy pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus.
Mga minamahal, ang kaliwang kamay ipatong sa katawang may karamdaman, ang kanan sa ulo. Kung may problema, dalawang kamay itaas sa ating live webcast viewer. Mga minamahal, ganoon din mga minamahal, ang kaliwang kamay sa may karamdaman, ang kanan sa inyong mga gadget. Mga minamahal, ang Diyos natin tinatawagan ay makapangyarihan na Diyos. Opo, dakila mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon sa pangunang panalangin naming beloved Pastor Will Estrada Almeida. Sa oras na ito, aming pinapalayas, aming sinasaway, aming tinataboy lahat ng uri ng karamdaman mula ulo hanggang talampakan, TB, leukemia, diabetes, cancer, AIDS, leprosy, coronavirus. Aming pinapalayas, pinapalis sa pangalan ni Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. Be healed in the blood of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, tayo magpuri, tayo tumalon 3 beses, sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. Mga minamahal, hanggang dito na lang mga minamahal. Ang ating pagpukuhan, God bless you po sa ating beloved preacher John Alice sa kanyang banal na salita na dinadala mga minamahal sa atin. At mayroon tayong baguhan mga minamahal ating patanggapin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal sa ating baguhan, itong napuntahan po ninyo ay hindi to sabi nilang swerte, ito'y pagpapala para sa inyo. Hindi tao nagdala sa inyo dito, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil ang bawat tao kailangan niya ang Diyos. Mga minamahal, sa banal na kasulatan, kung gusto mong umakyat ng langit, may 4 na reglamento. Katulad ng pag-abroad mga minamahal, kailangan mo ng passport, kumuha ka ng mga dokumento. Ganon din, pag tayo gusto pumunta sa langit, may 4 na reglamento. Una mga minamahal, tanggapin mo mga minamahal, manampalataya ka na ang ating pinakamamahal na Panginoon ay makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos na buhay mga minamahal. Pangalawa, mga minamahal, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, yung taos pusong pagsisisi. Yung pangatlo, mga minamahal, yung bautismo sa tubig sa Espiritu Santo. Dahil itong bautismo sa tubig sa Espiritu Santo, mga minamahal, ito yung mag-alis sa atin ng ating makaramdaman, kasalanan. Pag ibinaon ka sa tubig, mga minamahal, ilubog ka sa tubig, pag ahon mo, yung kasalanan mo na iwan, yung karamdaman mo lahat maiwan doon sa tubig, bagong nilalang ka na. Yung pang-apat, yung tinatawag nilang bautismo sa tubig, bautismo sa Espiritu Santo. Sa patuloy mong pagdalo mga minamahal, makita mo yung nag-iiyakan, yun ay bautismo sa Espiritu Santo. Sa iyong pagtuloy pagdalo mga minamahal, doon mo maibibigay. Ang Diyos magbibigay ng bautismo sa Espiritu Santo mga minamahal. Iyan ang 4 na reglamento ng kaligtasan. At mga minamahal, itaas natin kamay. Sundin mo ang panalangin na ito mga minamahal. Opo, dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat po sa iyong banal na salita na akin napakinggan sa oras na ito. Mahal na Panginoon, nagbigay sa akin ng kalakasan, nagbigay sa akin ng pananampalataya, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako, mahal po sa aking mga pagkukulang, pagkakamali mula sa aking pagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Linisin mo, mahal na Panginoon. Gawin mo akong tunay na anak, mahal na Panginoon. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. At gawin kitang tunay na Diyos at hari sa aking buhay. Ito aking samot dalangin sa matamis, makaprayang pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Kami po manalangin sa inyo mga minamahal. Opo, dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa ang tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, sa oras na ito. Patawarin mo siya, mahal na Jesus, 10 ng kanyang pamilya. Isulat mo ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan, 10 na kanyang pamilya, mahal na Jesus. Gawin mo siyang tunay na anak, Diyos katahari sa kanyang buhay. Panghawakan mo siya, mahal na Jesus, hanggang sa kanyang sa iyong pagbabalik. Mahal na Jesus, ano man kanyang makaramdaman, maghimala ka sa oras na ito, paggalingin mo ang lahat ng uri ng kanyang karamdaman. Ito'y aming samot dalangin sa matamis mo kanang pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Mga minamahal, pwede natin umupo mga minamahal. Tanggapin yung bautismo, huwag kayong umuwi na hindi niyo matanggap ang bautismo dahil hindi natin alam ang mangyayari bukas mga minamahal o mamaya sa ating pag-uwi. Pero pagtanggap na na bautismuhan ka ng mga minamahal, pinagpala kang lubos ng ating pinakamamahal na Jesus. Tayo tuloy-tuloy na mga minamahal at kukuha muna tayo ng special love offering at ito ipanalangin ng ating beloved preacher, Ricardo Arong.
Tayo po yung manalangin para sa special love offering. Pagpalang ma Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos ng may likha ng langit at lupa. Pinakamamahal na Panginoon Jesus, hiniling po namin na patuloy mong pagpalain ng aming kapatid, sumusuporta sa iyong banal na basan sa pamamagitan ng special love offering. At aming mga kapatid, ibig magbigay, subalit sa kawalan, pagpalain mo rin, bigyan mo rin ng special ng pagkakitaan upang sa sunod, mayroon silang maibigay sa iyong banal na ubasan. Pagpalain mo kami mula sa physical, financial, higit sa lahat sa spiritual na mga pagpapala. At hinihiling po namin na buksan mga durungawan sa langit at ihulog mo po ang mga pagpapala na halos wala ng silid kalalagyan. Ito po ay siksik, liglig at umaapaw. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan sa Kristo na aming Panginoon. Amen. God bless you po sa ating beloved preacher, Ricardo Arong. Tayo tuloy-tuloy na sa ating mga announcement, mga minamahal. Bago ang lahat, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat, nagdadakila, ay para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. At dobling paggalang po sa ating dearly beloved Pastor, Willie Estrada Almeida, the interim prophet of our loving God, at the whole Almeida family. At hindi natin makakalimutan, mga minamahal, ang mga turo, mga aral ng ating beloved assistant pastor, Linas Almeida. We love you in the Lord, beloved Mama dear. We happy birthday po sa inyo na kayo na nauna na sa amin doon sa piling na ating pinakamamahal na Jesus. Ngunit ang inyong mga tinuro sa amin, hindi namin makakalimutan. Palagi na sa aming mga puso, mga minamahal, sa ating mga live webcast viewer, sa ating mga beloved preacher, sa inyong mga kapatid na mainit naglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Magandang hapon po sa ating lahat, lalong higit sa ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Ang ating schedule of services, mga minamahal, tuloy-tuloy. Mga minamahal, 3 beses sa isang linggo. Sa araw ng Miyerkules, alas 2 ng hapon tayo mag-umpisa, magtatapos tayong alas 6 ng gabi. At sa araw ng Biyernes, alas 2 ng hapon, magtatapos tayo ng alas 7 ng gabi. At sa araw ng linggo, katulad kanina, mga minamahal, alas 10 tayo ng hapon, ng umaga, magtatapos tayo ng alas 3, pero lumagpas tayo dahil sa ating Holy Supper. Di baling lumagpas, mga minamahal. Dahil nadama natin ang presensya natin pinakamamahal na Jesus. Palakpakan natin at mahal na Jesus, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Talaga napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Ang sabi natin, beloved mahal na pastor, mga minamahal, at pa-birthday natin sa ating beloved Mama dear, na hindi natin palagi kalimutan, mga minamahal, yung maturo ni Mayban sa pagdalo. Dahil dito lang natin, mga minamahal, nadadama palagi ang presensya ng Diyos, mga minamahal. Dahil dito nagtitipon ang mga banal. Palagi nating nagkakaisa tayong tumawag sa ating pinakamamahal na Jesus. Yun palagi ang binibili ng ating beloved Mama dear at beloved mahal na pastor, mga minamahal. Na huwag tayong lumiban. Imbis magliban tayo, magdala tayo ng maraming kaluluwa para ang ating mahal na Jesus ay masiyahan siya. Ano man ating tatawag para sa kanya, mga minamahal, anong pangailangan natin, tutugunin ng ating pinakamamahal na Jesus dahil ikaw ay anak na masunurin, mga minamahal. At huwag na niyong kaligtaan, mga minamahal, ang ating Jesus Miracle Hour, mga minamahal, gabi-gabi. Ang ating Jesus Miracle Hour, mga minamahal, gabi-gabi, ating mapapanood alas 7 ng gabi at alas 8 ng gabi, mga minamahal. 1 oras lang po ito. Huwag niyong mag-load kayo, mga minamahal, upang mapanood ninyo at ma-share ninyo. Kung mahiya man kayo, mga minamahal, na mahumayo, magkuhan sa inyong mga kaibigan, i-share na lang ninyo. Hindi na kayo nagsasalita, kundi yung mapatutuo na at yung pangangaral ng ating mga beloved preacher, sila na po ang makapakinig, mga minamahal. Parang naghayo na rin kayo niyan, mga minamahal. Huwag niyong kaligtaan, mga minamahal. Palagi niyong subaybayan ang ating Jesus Miracle Hour. Type lang ninyo, Jesus Miracle Hour, Sambuanga, lalabas na doon, mga minamahal. Pag nakapag-load kayo, mga minamahal, talagang napakabuti natin pinakamamahal na Jesus. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Jesus. Kahit mainit, pero mainit yung presensya ng Diyos, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, sa tuwing Sabado, mga minamahal, kung mayroon kayong mga cable, mapapanood ninyo ating programa sa TV, sa PTV4, mga minamahal, alas 11, mga minamahal, 45, magtatapos ng 1:00 ng umaga, mga minamahal. Panoorin ninyo dahil ipe-play doon ang pangangaral ng ating beloved pastor, yung mga himala na ginawa noon pang una hanggang ngayon, mga minamahal, na andito tayo pinagkalooban ng mga himala ng ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. At sa mga lahat na makapatiran, palaging tumutulong sa banal na gawain, maraming salamat sa mahal na Panginoon Jesus. Kung kinsino pa yung gustong magbigay, mga minamahal, 1 sakong semento, buhangin, mga minamahal, bakal, para sa mag-ipon na tayo, mga minamahal, para sa ating parking lot at yung ating bakod, ating dandahanin na, mga minamahal. Ito na yung umpisa na tayo mag-umpisa na sa ating construction, mga minamahal. Ang gagamitin kayo ng ating pinakamamahal na Jesus. Pag wala man kayong pera, mga minamahal, wala kayong pagpapala,
manalangin kayo na may gagamitin ng ating pinakamamahal na Paisos. Napagpalain sila na sila may magbigay sa ating pinakamamahal na Paisos. Dahil ang mga wala, mga minamahal, pinaka-great ang prayer ninyo. Iyan ay gagrant ng ating pinakamamahal na Paisos. Palakpakan natin pinakamamahal na Paisos. Lahat magsabi, praise the Lord. Hanggang dito na lang mga minamahal, ang lahat ng kapurihan, papasalamat, pagdarakila. Yung magpalihan sa mga minamahal maya, pagtapos, linya lang, sister, brother, mga minamahal, babaguhin natin at social distancing tayo mga minamahal ha. Huwag tayong mag-agawan. Andyan na natin mga beloved preacher at beloved prayer warrior. Pila lang tayo mga minamahal. Social distancing. Matapos lang din tayo mga minamahal. Yan po ang karagdagan nating announcement. We love you so much mga minamahal. There's Jesus love you more. At tayo ito lahat tumayo mga minamahal para sa ating closing prayer at ito ipanalangin ng ating beloved brother. Ako na lang mga minamahal. Tayo manalangin. Opo, dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Paisus. Marami pong salamat, Mahal na Paisus, na tapos naming banal gawain. Sa paglangis mo sa bawat bahagi naming banal na gawain mula sa umpisa sa MC, sa Joyful Song, Solemn Song. Sa pagpaawitan ng aming mga beloved choir, Mahal na Paisus, na napalagi binubuhos mo yung banal na presensya. Mahal na Paisus, sa mga kapatiran, nagbibigay patutuo na wing kagalakan namin sa aming paglilingkod sa iyo. Lalo lang sa mga kapatiran matapat, nagbigay ng 10 bahagit mga handog. Marami pong salamat sa iyo, Mahal na Paisus. At sa aming pagsamantala, at lalong-lalo sa iyong banal na salita, naging kalakasan sa aming paglilingkod sa iyo, Mahal na Paisus. Marami pong salamat sa iyo. At sa aming pagsamantalang paghiwalay, pag-uwi sa aming mga tahanan, aming mga beloved kapatiran, iuwi mo silang ligtas, Mahal na Paisus. Ilayo mo sa sakuna, disgrasya at kapahamakan. Ibalik mo sila sa sunod bahagi ng iyong banal na gawain, Mahal na Paisus, para sama-sama ka naming purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ito ay aming samot dalangin sa matamis makarang pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory